Welcome to Invest Manila. Muli tayong nagbabalik para sagutin ang isa na namang real estate question na isinangguni sa atin online. Ang question na ito ay nagmula kay Bianca, edad 28. Paano ko po ba malalaman kung sapat na ang aking monthly income para ma-approve ang kukuhanin kong home loan sa bangko? Hi Bianca, ang ganda naman ng question mo na ito, no? Ewan ko, parang natutuwa lang ako kasi yung fact na tinanong mo ito means nakasama na sa dreams or goals mo yung pagbili ng property. And also, panigurado, marami rin ng gustong makaalam kung paano nga ba ina-assess ng bank kung up to what amount lang ang pwedeng i-home loan. You know what? Tama ka, na isa sa mga basehan dito ay kung magkano ang average monthly income ng isang borrower. So, sa video na ito, ituturo ko both yung easy way at yung medyo hard way to compute it. Siyempre, yung easy ay estimate lang yon para ito dun sa gusto lang magka-idea pero ayaw masabaw sa math. Whereas yung isa naman ay yung mas accurate way para mas makakuha tayo ng mas saktong values. Okay, so na-excite na ako kasi magmamath tayo sa episode na to. Naway hindi kayo masabaw in the process of watching this video. At hopefully ay makatulong ito sa pag-align ng targets and expectations nyo in terms of purchasing a property. So let's go. Una, kailangan mo muna alamin ang iyong monthly net income. Kung marami kang income streams at may proof ka naman to show na legitimate yung income streams na ito, sige, i-total mo lang sila. Next is, need natin i-research kung ano ba ang mga existing home loan interest rate ng mga banks ngayon. Kadalasan available naman sa official websites ng mga banks yung approximate interest rate nila. Take note na approximate lang ito kasi upon assessment ng bank personnel lang talaga maibibigay yung saktong interest rate for you after you filed all your requirements. Then lastly is to assess sa sarili mo kung gaano katagal mo ba willing magbayad ng utang. Kung ang goal mo ay makuha yung smallest monthly amortization as possible, then yung longest number of years ang ipa-plug natin sa mga formulas. As a guide, ito ang mga usually na-approve ng bank depende sa type of real estate. And now, the formula. This is the formula kung ang goal lang natin ay makuha yung estimate value. Divided by 3 yung monthly income kasi sa point of view ni bank, around 30% lang yung reasonable percentage na kaya mo for monthly amortization without sacrificing too much of your living conditions. Ngayon, ipakita ko naman yung long way. Dito, mas okay kung may scientific calculator kayo o kaya mag-download na lang kayo ng scientific calculator app sa inyong mga mobile phones para mas madalian kayo sa pag-plug in ng mga values. So here, makikita na sa formula na ito na plug in natin yung na-research natin na interest rate. Kaya in a sense, mas accurate yung ganitong way. Mahabang explanation kung paano tayo nag-arrive sa ganitong formula. Pero basically, minanipulate natin yung amortization factor at dinivide natin ito sa 1/3 ng inyong monthly salary para makuha yung maa-approve na loanable amount. And here's an example with actual values. So for example, you're earning 120K per month in total. And provided that 7.5% yung na-research nating kunwari na interest rate. Tapos, house and lot yung balak mong bilhin na property. Ito yung magiging answer sa both way na pag-compute. This shows na nasa around 4.9M yung loanable amount mo. Kadalasan, dapat may nakaprepare ka na 20% na liquid for your down payment. At required ito para makabili ka ng bahay. So 4.9 million divided by 80% is approximately 6.1 million. Meaning, nasa around 6.1 million na price range ng house and lot ang dapat mong i-check at i-target based sa current situation mo ngayon sa iyong average monthly income. Ngayon, balik rin naman natin. Kahit same values na lang para mapalabas natin yung monthly income na 120K. Ito naman yung susundin nating formula. Instead na divided by, need naman natin siya i-multiply doon sa target nating loanable amount. So there! I hope lahat nakapag-stay sa dulo ng video na ito. Kamusta? Nakaya naman po ba intindihin ang math?
In case may part na naguluhan kayo, let me know lang para ma-explain ko pa na mabuti. Para naman sa iba pang questions tungkol sa real estate, pwede kayo mag-iwan ng komento dito o pwede nyo rin kami i-message sa aming mga social media sites gamit ang mga handles na ito. Abangan ang mga susunod naming upload para sa panibagong real estate Q&A session with me, Jen of Invest Manila.